Ayan, so let me know kung kita na po yung screen. Yes, sir. Ayan, so makikita nyo dito, ito yung Ads Manager. Ayan, okay na po. Okay. So, dito ituturo ko kaya magtuturo si Coach Belly ng mga successful strategy na ginagamit ng mga natin, ng mga clients namin, mga 8 digits clients namin, kung paano bang ma-maximize palalo si Facebook ads. Ayan. So, dito kung makikita nyo, ang una natin gagawin dito is hindi mag-create ng campaign. So, una, kailangan malaman muna natin kung sino ba yung audience natin or yung target audience natin. So, ako, usually, hindi ako nagke-create dito. So, iba, tinuturo, create ng, tapos create agad dito, tapos gagawa na ng audience sa AdSense. Pero ang ginagawa ko is hindi. Gumagawa ko ng audience dito sa audiences. Yan. Okay, so lalabas dito yung mga audience. So dito, create tayo ng save audience. Okay, so pwede mong matanong kung ano po yung mga businesses nyo para may ano tayo, may pagbasihan tayo ng audience. Pa-type na lang sa chat kung ano yung business na currently na skincare. Ayun, sakto. Skincare, health and wellness. Ayan. So let's say ang ano natin brand ayun is skincare or food supplement na brand. Tapos ito meron ding clothing. Yan. So let's say skincare. Tapos pin natin dito food supplement na lang. Food supplement. Tapos let's say ang target kasi dito is buong Pilipinas. 'Di ba? So lahat nata-target. So kahit yung sa mga liblib na lugar sa Philippines nata-target. So usually kapag tayo nasa e-com tapos skincare, so di ba gawa rin tayo ng basic research kung saan ba yung mas maraming nag-engage sa ano natin or mga bumibili. So usually kapag sa Pilipinas, hindi naman buong Philippines is interested sa skincare. Saka hindi lahat abot nung delivery. Ayan. Saka iba naman hindi hilig magpuputi, magpaganda. So kapag nasa ganito tayong industry, usually ang tina-target natin is yung mga cities sa Philippines kasi doon yung mas maraming nagwo-work, maraming ayun yung mga hilig magpaganda, lagi nata-target ng mga yung mga nanonood ng Korean, Korean novela, mga pampaputi, yan. So lagay natin dito ay si Metro Manila. Kulang natin yan, Metro Manila. So, ayan. So, unang target natin, Metro Manila. So, nag-scale down na tayo from more than 100 million audience. Yan, nasa 50 to 60 million na lang. So, other than that, saan pa ba merong major cities sa Philippines? Let's say, Cebu. Yan, marami rin nag-work dyan. Marami na rin. Para na rin siyang Manila. Cebu City. Yun. So, nag-narrow down pa. Hindi, tumaas siya. Kasi nagdagdagan ng location. Tapos, sa saan pa ba? Sa Davao. Yan. Davao City. Yan. So, pwede rin tayong mag-research para hindi masayang yung ano natin, yung audience na gagawin. Let's say, top uh, cities in Philippines that uses food supplement or whitening na lang. Whitening. Research tayo. Ayun, Metro Manila, tama. Cebu, ayun, Quezon City. So, na-target natin yung mga locations na most likely gagamit ng products natin. Kasi kung i-target natin buong Pilipinas, parang nagsasayang lang tayo ng budget kasi alam na nga natin na hindi naman sila interested tapos tina-target pa natin. Dapat ang tina-target natin sa audience is yung talagang bibili para hindi masayang yung budget natin. Ayun. So Metro Manila, Cebu, tapos let's say pwede pa natin dagdagan kapag gusto niyo dito. For example, yan. Ito mga based on research talaga to. Talagang may pinagbasihan sila, hindi lang yung kung saan-saan eh no. Naka-ano pa siya, naka-article. Ayun, ito may bayad yata ito eh. Ay, hindi.
Siya, ano. Ayun, at least dito yung major city which is si Metro Manila, si Cebu, and Manila, Quezon City. Yan, dinagdag na lang natin si Davao. Okay? Tapos, dito sa, ano naman, yan, dito tayo, baba tayo dito. Dito sa age, most likely, sino ba yung mga nagtatrabaho na? Diba mga 25 and up, yan, mga may capacity na to buy on their own. So, ang sinasetup ko dito is sa 25 na lang. Kasi 'di ba minsan yung mga kahit mga baby pa ginagawa na ng account na sineset na 18. So, pati yung mga baby na hindi naman nating target audience, na target nung ads natin. So, mas maganda dito. 25 ang pinaka starting point. Kasi yun yung mga nag-work na. Tapos, sa age naman, sino po ba yung most likely na gusto po magpaganda, di ba, mga tito, tita, around nasa 50 to 55 yung age. Yan. So, sample lang to. Pwede mag-test ng iba't ibang age bracket. Yan. Tapos sa gender naman, dito pwede nyong i-all muna. Okay? Pero kapag nagkaroon na kayo ng maraming ads, pwede na kayong gumawa ng separate audience for men and women para matest nyo kung sino ba talaga yung mas bumibili ng product natin. Okay, tapos dito na tayo sa detailed targeting. So, sino ba yung mga kadalasang ano, lagyan natin dito whitening. Wala. Okay, so lagyan natin food supplement. Okay, for food and restaurants, walang food supplement. Lagyan na lang natin ano, health. Ito. So, kung makikita nyo dito, dapat ito siya. Interest. Hindi ito. Kasi ito, mga nagtatrabaho sa health industry. Mamaya makita nyo health, ito na yun, agad-agad health. Hindi. So, check natin dito sa interest. For example, ito, health and wellness, personal care. Yan. Tapos, ito na. Kinagandahan dito, maglagay ka lang ng isa. Bahala na si Meta mag-suggest. Magsasuggest na siya ng mga related dun sa pinili mong health and wellness. For example, beauty. Ano? Since whitening yung ating product. Yun, natural skincare. Tapos, pwede rin natin target to. Online shopping retail. So, ito yung mga mahilig mag-online shopping. So, target natin yan. Tapos, ito siya. Ayan. Engage shopper, isa rin to. Ito yung mga mahilig bumili. Engage shoppers. So, kung gusto natin i-target yung mga may interest sa beauty, health, and wellness, tapos engage shopper na, tapos lagi pa nag-online shopping. Customers, yan. Let's say facial. Tapos, ito, pag may anti-aging type, pwede natin ilagay din to, skincare, beautiful skin. Ay, band siya. Ayan, nakalagay band. O banda yan. Ito, shopping, cosmetics. Tapos, ayan. Food and drink, clothing, spa, well-being. Ayan. So far as of now, ayan, okay na yan. Meron na tayong target. Ayan, malaki-laki na rin target natin. Up to 50 million na rin yung matatarget nung ads natin. So, kapag satisfied na tayo sa ating targeting, i-save audience na lang natin to. Ayan. Create, save audience. Yun, so lalabas na sila dito. Ready, ibig sabihin, ready to use na tong audience na to. Okay, then balik na tayo dun sa campaigns. Yan. Tapos saka na tayo mag-i-start nung campaign natin. So kung ang ating goal is sa Messenger, ma-convert si customer, itong ano natin, engagement. Yan, Messenger, good for Messenger. Yan. For example, ang goal naman natin is awareness lang. Gusto natin magkaroon ng brand awareness yung ating page. Pwedeng awareness. Kumbaga, mas maraming makakakita ng brand ninyo. Pag traffic naman, let's say meron kayong website, tapos gusto nyong mas maraming pumuntang traffic sa website nyo, pwedeng i-click nyo to. Kasi lahat um, lahat ng makakita ng ads is pupunta dun sa website ninyo. Yan. So, traffic siya. Ayan, engagement for message.
Tas leads naman, for example, nasa service base kayo at gusto niyo magpa-answer ng form, yan, puwede niyo gamitan ng leads na campaign. Ito app promotion, ito kapag meron kayong sariling app tas gusto niyong pataasin yung app installs, puwede 'to. Tapos sales naman kapag sa conversion tayo. So tayo engagement, tapos create. Ayan, so dito since starting pa lang tayo, I highly suggest dito tayo sa manual engagement campaign para ma-customize natin. May fully ano tayo, fully control sa campaign na 'yan. Ayan, so dito sa campaign name, let's say lagay natin dito ay ito ay yung food supplement. Supplement, tapos, ah, yung kasi yung ano natin, targeting natin is may interest or ano na lang pala, engagement na lang, yan. Tapos dito, wala ka ng kailangan i-on dito, puwede ka na mag-proceed sa next, which is sa ad set na tayo. Dito na natin ilalagay kung saan yung conversion. Ito, message destination since naka-Messenger tayo, yan. Tapos, wait lang. Basta naka-connect yung page na 'to sa business portfolio, lalabas siya diyan. Say, ito na lang, health and herbs. Para talagang pang-ano, pang food supplement. For example, dito lalagay natin dito kung ano yung ano natin, audience natin, say food supplement. Since nag-interest tayo kanina, lagyan lang natin interest. Tapos, all ka-all gender. So, pwede mo palit-palitan 'to kapag nag-start ka ng mag-test. So, mamaya tuturo 'yun ni Coach Belly kung paano mag-test. Yan. So, yan nakaset na siya sa page. Tapos daily budget, yan 800. Pero kung starting pa lang, dapat minimum lang muna tayo. Ayan. Tapos sa start date, yan since June 9 ngayon, I recommend na start mo na lang ng June 10 ng madaling araw para ma-maximize yung ad budget. Yan, June 10, 12 AM. Kasi mag-aano pa naman yan, i-review pa yan ni Meta. Okay? Tapos dito sa audience, hanapin na natin yung ginawa nating audience kanina. So switch to original muna tayo. Okay. Hanapin natin yung use save audience. Ito na siya, food supplement. So, di ba? Dito i-click mo na lang. Hindi ka na dito mag-aayos nung mga audience mo. Mas madali kapag sa audiences talaga. Ginagawa yung mga audience. Ayan. So sa budget na yon na 100 per day, tapos using this targeting, and Davao, Manila, Cebu, 25 to 50. Kaya ko interest nilagay kasi ito yung interest nila. Pero kung wala ka nilagay na interest, pwede namang broad or ayan, all. Ayan, so sa 100 na budget, up to 7 yung pwedeng ibigay ni Meta na customers. Ayan, so kapag mas mataas yung budget, mas mataas yung conversation and mas mataas yung reach. Yan siya. And then dito sa placement naman, dito kahit i-leave it as is na lang for as of now, then saka tayo mag-testing kapag nakita nyo na kung ano yung placement na hindi gumagana or hindi. Kasi dito, test muna natin kung saan siya most likely pinapakita ni Facebook kung saang placement. Yan. So pag satisfied na kayo dito, yan, next lang natin. Ayun, ay restricted pala itong page na to. Ayan, okay lang yan. So, create ad. Ayan, create ad tayo. Pero kung meron kayong post na gusto nyong i-boost, I don't recommend that. Dito lang tayo sa create ad. Tapos, single image or video. So, sa lahat ng mga nag-run ng ads, ito talaga yung gumagana, single image or video. Kasi pag flexible or carousel, hindi siya effective or hindi masyado pinapansin ng tao yun. Dito tayo sa single image. Yan. Tapos sa pag-setup ng creative, yan. So, dito natin lagay kung anong gusto nating creative. So, as of now, lagay lang natin image. Ayun. So, supplement. Ito meron akong ano dito. Nasa rito. Mga ano lang to eh.
Ayan. So, hindi siya pampaputi. So, nagpapaputi ka. Aha. So, ito na lang. Na mga eros taas pa dong. Yan. So, dito sa ano, ito yung kung gusto niyo i-crop, pwede rin naman, pero matrabaho siya. Sa Canva niyo gagawin yung pagkaayos ng image. Pero kung satisfied na kayo dito sa sa ano na to, pero pag gusto niyo gumamit ng ayan 960, kaso na ano siya, nawawala, nababawasan, hindi nakikita lahat kasi hindi siya naka-optimize. Ito rin. So I suggest bago kayo mag-run ng ads na gawa muna kayo sa Canva or edit nyo muna sa Canva ng naka 9:16 tapos 1.91/1 para optimize talaga yung images. Ayan. So, ito na, primary text. So, sa primary text, ito yung magiging captions natin. So, mag-ano lang tayo. Maghingin lang tayo ng tulong kay ChatGPT muna para mabilis nating makita kung anong itsura pag natapos. Okay? Ayan, aloe vera soap ads. Ito, meron ako dito. Tignan natin, whitening soap add copy. Ang tignan natin dito, primary text. Tapos pwede pa kayo mag-add ng text option pag gusto nyo mag-test ng iba't ibang captions. Tapos, ito, lagay natin tong header dito sa headline. Yan. Description, ito, kahit, ito. Yan, kahit hindi na yun. Next natin yan. Enhancement, wala na. Done na natin. So, ayan, makikita nyo na yung preview nung ad ninyo. Okay? Okay. Tapos, pag gusto nyo pang mag-try ng iba't ibang ano, na iba't ibang captions or headlines, yun yung kanina lang, ito. Pwede kayo mag-add text option para si Facebook bahala. Ipakita ko yung mga captions na yun, kung ano yung mag-work. Okay? Tapos dito, sa message template, so pag naka-botcake na kayo, dyan nyo siya i-connect. So, mamaya tuturo ni Coach Belly kung paano i-connect siya from botcake. So, dito, ano na siya, automated chat, and then, ayan. So, mamaya ipapakita ni Coach Belly kung paano makuha tong JSON code na to sa botcake. Tapos, kung paano mai apply dito sa Ads Manager ninyo. Ayan. Okay, so that's how easy it is to create a Facebook ad. So, ayun, do you have any questions po ba before we move on to our next coach? Ayun, kung wala namang questions, ayun, move on na tayo kay Coach Belly. Coach Belly? Coach Belly, hello. Okay. Hindi pala ako naririnig. Ayun, okay na. Okay na ba? Ayan. Okay na, Coach. Malakas, malakas. So, yan. Thank you so much, Coach Ivan. Hello everyone, good evening. So, kumusta? Yan, nakita ko dito yung ano natin is nasa skincare, nasa health and wellness, at the same time nasa clothing. Ayan. So, thank you so much Coach Ivan for showing us how to set up your ads talaga. 'Di ba? Sobrang ano lang din, sobrang dali lang din na i-set up talaga yung ads natin, especially kung baguhan pa lang tayo. So, yung isa si Jamie nasa real estate and food industry. Ayan. Real estate and food industry. Okay. So ngayon naman, ang ituturo ko sa inyo is more on about sa optimization at the same time connecting with the chatbot natin. Sino dito yung gumagamit na ng Botcake? Yan. Patay mo nga ng one. May Botcake user na ba dito? O yun, gumagamit na pala. So at least mas mabilis na sa atin ngayon yung pag-set up talaga ng Botcake. So sa nag-type ng one, gumagamit na ba kayo ng AI o hindi pa as of now?
Pa-type na, yes, si Jackie, yes, naka-AI. Yan, congratulations. Grabe, lupit ng AI talaga. So, first hand ko talagang na, ano yan, na-maximize yung sa AI na part. Kasi ginagamit ko talaga yan for my side hustle na meron kasi akong dropshipping. Yan. Okay. So, let's proceed na sa more on sa optimization ng ating ads. So, kanina, pinakita ni Coach Ivan kung paano tayo gumawa ng custom audience for our for our ads. So bali, yung custom audience na pinakita niya is more on about acquiring new customer, 'di ba? Sino dito yung hindi pa gumagawa ng custom audience? Run lang ng run ng ads pero walang custom audience. Type ng 1 kung meron meron na tayong kasama dito na ganun. So far. 1 si Jackie. Okay, so this time kailangan mo talagang i-apply or gumawa ka ng custom audience. Because custom audience will be your database talaga ng mga client mo or yung mga buyers mo. So ganito po 'yan. Kanina pinakita yung fresh na custom audience. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo kung paano kayo gagawa ng custom audience na magagamit nyo for a long term because we are running Facebook ads in a long term vision, 'di ba? Yung tipong gusto natin na yung magiging ads natin hindi tayo yung start from scratch always. Start from fresh data always. We need data. Kasi sa data talaga tayo yumayaman. Ganyan. Kapag sobrang taas ng budget mo pero wala ka namang sapat na data, magiging lang din, sayang lang din yung budget mo sa ads. Kaya audiences is very important. So dito sa audience, gawa lang tayo dito ng custom audience for sa sobrang dami kong custom audience, di ba? So tatlo yung gagawin nating custom audience. Kasi gagamitin natin yan in the long run for a look-alike audience. Yan. So, first things first, kailangan nyo pong gumawa ng custom audience. So, create lang. Tapos, Facebook page. Kinakita na to kanina. But this time is pipili tayo ng isang page. So, let's say ito na lang na page na to. So, ang una nating gagawin dito is who engage with our post or our ads. Okay? So, lagyan lang natin to ng either 365 days kung gusto nyo na buong data or buong leads na nag-engage sa page nyo within the year ay masisave dito. So, 365 days is okay. So, if you want fresher, yung tipong yung fresh pa sa mind nila, yung ads mo, yung product mo, so you can do 90 days. So, usually, yan yung ginagamit ko, 90 days or 180 days. Okay? Ayan. So, dito naman sa naming, lagay natin dito is ads, post or ads, tapos engage. Tapos dito ilalagay natin kung ilang days, 180 days. Kasi pwede tayong gumawa ng same event but different na na number of days. Okay? Tapos pangalanan niyo dito kung ano yung page name. O lagay yung description. So this will be the Billy Joe Aves. Billy Joe Aves. Nilalagyan ko siya ng page name para ma-identify ko na ay itong custom audience na to is nag-engage sa page na ito. Kasi hindi niya yan makikita at a glance. Kailangan niyo pang i-click. So tulad niyan, kita ko na agad ay ito sa Billy Joe Avis to na page. Ito sa DHA for Kids Philippines to na page. So ganun dapat tayo mag-naming or maglagay ng descriptions para mas madali nating ma-identify. So next naman na gagawin nating custom audience is Facebook page ulit. Same page, but dito naman is who click any call to action button. So let's say 180 days din to. So this will be click CTA. Tapos 180 days. Then yung pangalan ng page. Yan. And lastly, gagawa pa tayo ng isa. Create another custom audience, Facebook page pa rin. Next naman, so ngayon is pipiliin natin tong send Upat lang message. guro. Okay, mute muna natin. Pa-host nga Ma'am Ray. Pero sa ito? Wednesday. Sige akong hangyon sila. Okay na. Ayan.
So balik tayo, no? Who sent message? 180 days pa rin. Tapos lagyan natin dito ng pangalan na sent message. Sent message. Then 180 days. Okay, tapos same. Believe show. Harvest. Create audience. Ayan. So meron na tayong tatlong mga warm audiences. So pag sinabi nating warm, ito yung mga tao na nakakita na ng ads natin, nag-engage na sa page natin. Okay? So yan yung tatlo. Very important na meron kayong ganyan. So mamaya ipapakita ko naman sa inyo kung paano lilinisin yan. Kasi not all people, di ba ito nag-send message, every person or every lead na mag-send message sa page natin ay isi-save niya dito sa database na to. But hindi lahat ng nag-message sa page ay quality leads. Sino dito yung nakakaranas ng ay napindot ko lang, yung iba is puro emoji lang yung sinesend, yung iba ay parang nagmumura pa. Meron ba mga nakakaranas ng ganyan na mga inquiry sa ads nila? Yung iba HM lang ng HM. So normal na meron tayong mararanasan na ganon kasi yung Facebook ads kasi yung Facebook kasi is not all are putting the right age, no? The right date ng birthday nila. Kaya meron talagang mga bata na nakukuha. But we can do is tanggalin yung mga behavior nila sa custom audience natin para that time na gagawa tayo ng panibagong ads for retargeting or for creating look-alike audience ay quality na yung nakukuha natin. Hindi masasama yung behavior ng mga spammer, ng mga mga let's say not minors, mga sin zone lang, gano'n. So tanggalin natin sila dito. Okay, mamaya ipapakita ko naman 'yan sa inyo. Ayan. So balik tayo dito sa campaigns. Dito niyo siya magagamit, no? Yung natin, yung ads natin. So let's say ito yung nakikita niyo ngayon, this one is from my coaching of a brand. Kaya kailangan kapag branding ka kasi is awareness is andyan talaga yan, hindi nawawala yung awareness niyan. Kahit hindi ka nagba-branding ng product mo, awareness is very important din. Yan. Para malaman mo kung sino yung mga ideal customers mo. At the same time, mas marami ang nakakakita ng ads. So engagement, which is ito yung pinakita ni kanina ni Coach Ivan. So ngayon naman is ipapakita ko sa inyo yung retargeting campaign. So create lang tayo dito ng campaign. So let's say mag-engagement tayo or mag-sales. Depende sa inyo ha kung ano yung gagamitin niyo. So what's the difference between the two? Engagement is ang behavior ng mga customers natin is more on nagme-message sa page. Ganon siya. Sales naman is ang behavior ng mga magme-message sa atin is yung mga meron ng data sa online na bumibili sila online. Kaya depende sa'yo kung ano yung gagamitin mo. But another difference with these two is mas mahal yung sales na campaign or sales na objective. Okay? Compare sa engagement. Ganito lang, continue. Let's say engagement tayo. Kasi once you unlock this, I don't know if na-unlock na ni sa inyo, no? But let me try for this sample. This page. Anong page ang gamit dito? Continue lang tayo. So itong page na to, meron kasi tayong performance goal na kung tawagin. Ayan. So meron tayong maximized number of conversation, although engagement to ha. At meron tayong maximized number of purchases through messaging. Kaya kung hindi nyo pa na-unlock to, since gumagamit na kayo ng Pancake, is ma-unlock nyo din to. Itong maximized number of purchase through messaging. Ito yung piliin nyo kahit naka-engagement kayo. So bakit? Ito kasi is optimized siya for our ads to generate sales. Not to generate number of conversations, but to generate sales. Okay? Kaya piliin nyo yan. So along the way na gumagamit kayo nito, so nagpo-provide kayo ng data sa ads manager ninyo, may ma-unlock pa kayong isa niyan. May tatlong kasi ito eh. Tatlo kasi yung goals dito. Yung pangatlo is maximize value of purchase through messaging. So yun yung kung gusto mo na mas marami or mas malaki yung AOV o added order value, yan, sa cart natin. So average order value sa cart natin, yan. So yun yung pangatlo. But as of now,
hindi pa siya na-unlock nitong page na 'to kasi in-stop ko 'to sa ads. So, hanggang dito lang siya sa pangalawa. Kaya depende sa inyo. 'Pag nakita niyo 'to, gamitin niyo na 'to, okey? Marami talagang naghahanap sa ano na 'yan. Bid control, hayaan niyo na lang 'yan. Tapos budget, depende sa, kaya ninyong budget, 'yan. Then since this will be a retargeting campaign, pangalanan ko lang 'to ng retargeting. Okay. So, retargeting, tapos yung audience na ilalagay natin dito sa baba, 'yan. So, show more options. Piliin natin 'tong switch to original. Original. Then dito ay piliin mo yung audience mo. 'Yan, custom audience, search existing. So, piliin natin. Kung gusto natin na i-target yung mga nag-send na ng message sa page natin, yung mga nag-click sa mga ads natin. So, yung dalawa na 'yan ay sila mismo yung makakakita ng ads natin. So, usually ginagawa itong retargeting for ano, let's say nasa ano ka, skincare ka. Ginagawa yung retargeting for more ano, let's say, testimony, mga proof of shipment. So, dito natin ipapakita. Kasi konting push na lang yung mga tao na yun eh. Yung tipong una, sa awareness natin o sa first campaign natin is that nakikita nila, ipaparealize natin sa kanila that what their problem is, we have a solution. So alam na nila na meron tayong solution for their current problem or for their current ano, concern. Nag-message sila, nag-engage sila sa ads natin. Then, next na campaign natin for retargeting is, yun, ipapakita natin sa kanila na marami na ang gumagamit. So, more on reviews na to, more on proof of shipment, or gagamit kayo ng mga promotional terms. Let's say, meron tayong mga 6-6 sales, ganyan, double digit sales, mga ano, payday sale, 'di ba? End of the month sale. So dito na natin 'yan gagawin sa retargeting. So pangalan natin dito is kung ano yung ano target natin. Let's say ang target natin is si CTA, click CTA plus send message. Kasi sila yung nandito eh. Then from here is i-uncheck nyo po itong nasa baba. Ito. The purpose kung bakit natin ito i-uncheck is para hindi ano ipapakita ng ads ni Meta yung ads natin sa mga new leads. Kasi purpose natin is for the warm audience o yung mga client o audiences natin na nag-click na ng ano ng message. Ayan. So the age, hayaan niyo na yan. The location, hayaan niyo na yan. Wala na tayong babaguhin dyan kasi sila na yung mga audience natin. Okay? From here, punta na tayo sa ano, sa placement naman, hayaan niyo na lang tong placement na to kasi si Meta na yung bahalang decide kung saan ka makaka-generate ng result. Yan, sa Advantage Plus placement. Okay, next tayo at i-set up niyo na yung ads ninyo. Okay? So you can use existing post or you can create ad. So create ad. Usually pag retargeting, create ad yung ginagamit ko or pwede kayong mag-post sa page niyo ng mga satisfied customers tapos yun yung gamitin niyo para tumaas din yung engagement for that specific post. Okay? So dito naman sa message template, partner app yung gagamitin natin. So pipiliin natin 'yan. Gagawa tayo ng ano mamaya sa Bootcake natin. Yan. So hindi muna tayo aalis dito. Okay? So that's the setup ng ating retargeting ads and with the audience at the same time yung performance goal. Okay? Any question bago tayo mag-proceed sa Bootcake? So far, may question ba? Okay, parang wala naman. Sige, proceed na tayo sa Bootcake. So dito sa Bootcake, no? So hanap lang ako ng page. This will be the DHA for kids. So dito sa Bootcake is that gagawa tayo ngayon ng growth tools. So yung growth tools, ito yung i-connect natin sa ating ads. Ayan. So create tool lang tayo. So pangalanan lang natin to ng let's say DHA yung page ko, no? So usually kasi dito sa growth tools is kung ano yung target audience ko or target problem na gusto kong solusyonan is yun yung ginagawan ko ng growth tools.
Para nang sa gano'n ay ano siya, select existing post tayo, ha. Para nang sa gano'n yung ano, yung interest ng client ay the same pa rin yung makikita niya do'n sa loob ng Messenger. So, for example, ito, 'yan. So, dito, ang call to action ko dito or the target audience ko dito is yung mga mommies na nakikita nila yung anak nila ay struggle sa focus and energy. So, gagawan ko 'to ngayon ng welcome message na focus on this problem. So, hindi ako gumagawa ng ano, ng welcome message na pang-general. Kasi nakita nila ang ads na 'to. So, they can relate, 'di ba? Ay, yung anak ko ganyan din. So, dito simpleng ad lang 'to pero naka-generate din 'to ng result and the story-based ano, caption. So, from here is that naging interested siya with my ads kaya dapat pagpasok niya sa Messenger kung ano yung ads na interested siya, ano yung problem na naging interested siya, yun din yung makikita niya sa loob ng Messenger para continuous yung interest niya, hindi napuputol. Maiwasan mo yung sobrang taas ng bounce rate. Okay? So from here, the problem is struggling with focus and energy. So gagawa ako ngayon ng ads natin o Facebook ads JSON sa Bootcake na focus on focus tapos plus energy. Energy problem. Yan. Piliin mo tong Facebook ads JSON, finish. Okay? So, applicable din ito sa ano sa real estate. Yung tipong ang ina-ads mo is condo. So, dapat pagpasok pa lang niya sa message mo is ang pinag-usapan about those condo. So, kung lot naman yan, lot. Huwag mong gawin yung tipong nag-ads ka ng ano, ng condo, pagpasok niya, ayun, binulaga mo na siya ng sobrang daming ano, property. Kaya magiging complicated sa part ng ano audience natin or ng leads natin, eh condo yung hinahanap ko eh. Bakit ang dami na dito? Ang dami na niyang sine-select which is naging divided na yung attention niya. Uy, may condo, ganyan. So, pwede na first message pa lang is all about that specific problem, specific offer or specific product. Then, sa sequence mo na ilalagay yung mga ano, mga other offers mo. Ano pa ba yung mga product na binebenta mo? Okay? So, let's focus muna. Focus tayo sa problem ng less focus, lack of focus. Anong problem dito? Ayan. Struggle with focus and energy. So, dito na natin ilalagay ngayon. So, let's say ito yung mga dapat yung tandaan with creating the Facebook ads JSON. So, take note nyo to, 300 characters only. Yan. Huwag kayong lumampas dyan. At least one button. Okay. At least may one button. So, yan yung pinaka-importante na kailangan yung tandaan. Okay? So, wag nyo rin gawin to. Iwasan. Although, pwede nyo mang gawin, pero iwasan nyo. Yung tipong may image sa taas. So, let's say ito. May image sa taas. Kasi, usually, ang nangyayari is mag-bootkick failed siya. This is the common problem na may encounter ninyo. Kasi image yung nasa taas. Kaya, pwede yung gawin, lagay nyo sa baba. Dito yung text, dito yung image. Okay? So, pwede tayo maglagay ng image na about naman doon sa product or sa ano, sa ads natin. So, let's say, ito. So, pwede tayong maglagay ng same, ano, pwedeng same creative, walang problema. Pwede rin na iba, but related. Okay? So, yan, 300 characters only, at least 1 month. So, ako usually, ginagamit ko as the counter. So, character counter. So, gumagamit ako ng character counter. Para ma-make sure ko talaga na ano, hanggang 300 lang talaga yung characters niya. Kasi kapag lalampas kayo dito ng 300 characters, ano lang siya, mag-e-error lang siya sa loob ng ano, ads manager natin. Okay? So save natin 'yan. Wala pa palang button. So let's try to create buttons. Ito pala, technique no, duplicate niyo 'to. Technique para ma-bypass niyo tong 300 characters. And take note, once ads is active,
this flow cannot be edited. Ayan. Tandaan nyo rin to. Ito pala yung pangatlo. Buti naalala ko. Once active na yung ads mo, kung saan ito nakakonect is hindi mo na to pwedeng i-edit. Okay? So kung gusto mong i-edit is i-duplicate mo siya, i-edit mo, ikakabit mo ulit sa ads. Which is kailangan na namang mag-undergo ng review yung ads mo. Kaya make sure na ano na talaga dito, solid na yan. Okay? Usually, ito yung mga notes na pwede nyo ilagay dito. So this will be the hook and CTA. Yan. Yung pwede nyong ilagay dito. So CTA para pindutin nilang yung button. So to bypass the 300 characters at to bypass this problem is once ad is active, this flow cannot be edited. Let's say meron kang offer, nagbago yung price mo. Ganyan. Kaya usually hindi kami naglalagay ng price dito sa first message. So duplicate mo lang to, then punta ka sa flow. Dito, gagawa ka ngayon ng button para dito. So let's say ito yung pangalan niya. Diba? This is the name. Edit ko ulit. So gagawa tayo ng panibagong flow. So this will be the button. Dito sa flow na to, pwede ka na maglagay ng multiple numbers of information. So kahit lampas na ng 300 characters. 300 characters. So okay na yan. Tapos can be edit. Can be edit anytime. Ayan. So dito mo na ilalagay yung information mo. Okay? So save mo yan. Pwede mong anuhin, ikabit na to. So sa button 1, so let's say this will be your CTA. Pwede naman, kapag skincare kasi or yung mga food supplement, ginagawa namin is focus kami sa problem ng customers. Kaya example, ang problem dito is focus. So gagawa tayo ngayon ng flow na related sa focus. So this will be the flow related sa focus. So pangalanan natin to, button, tapos focus. Ayan. So yun yung ikabit natin dito. Lack of focus. Start another flow. Start another flow. Ito. Piliin natin yung button na ginawa natin na focus. Okay. So ganyan siya. Then save lang natin. Okay. Gagawa pa tayo dito ng isa since the problem is lack of energy naman to. Lack of energy. Yan. So, gawa muna tayo ng another flow. Duplicate natin. So, ito naman is yung sa lack of energy. Okay. So, ikakabit natin siya sa lack of energy. Save. Okay, may dalawang button tayo. Sa real estate naman, you can apply this one also. Yung tipong ang question mo is, let's say ano ba yung hinahanap mo? Yung ready to occupy or yung pre-selling. So pwede mong anuhin diyan. Basta yung first first message nyo dito is more on about engaging sa customer, more on about learning kung ano yung hinahanap nila, ano yung current concern nila. So for food supplement, mga natin diyan, skincare, so focus tayo sa problem. Sa naman, sa real estate naman, focus tayo sa priority nila na property. Either gusto nila ready to occupy or pre-selling. Pwede rin na ilagay mo dito, first time mo bang kumuha ng condo or not. So basta related lang sa mo dito, sa ads mo. Okay?
save na natin 'yan. Once na-save na, dito naman sa opt-in, mamaya meron pa tayong, add action dito, which is gagawa tayo ng sequence naman para every time na merong ano dito, mag-click sa ads natin, maka-receive nitong welcome message na 'to, is ifa-follow up siya automatically ng bot natin. Okay. So, dito wala pa tayong sequence, but jump muna tayo kung paano ikabit itong growth tools natin or itong chatbot natin sa ating ads manager. So from here, tapos na tayo sa growth tools, i-refresh lang natin to. So after nating ma-refresh, ay balik tayo sa baba. Ayan. Okay. So from here is piliin natin yung partner app at select flow. Then select natin si Botcake at piliin natin yung ginawa natin. Ayan. So finish lang. And yun, connected na ang ating chatbot sa ating ads. Okay. So any question sa paggawa ng ng flow na iko-connect sa ads? Question or clarification so far? Okay, so far parang wala naman, no? Okay, so let's proceed. So next na pwede natin gawin na dito is gagawa na tayo ng sequence. Ayan. So sa sequence, ito kasi sequence natin is more on about sa follow-up message o automated follow-up natin sa mga customers. Ayan. So create new lang tayo. So we have here the within 24 hours. Ayan. Na rule ni Meta. So we have the within 24 hours. Create nyo tayo. So let's say this will be the follow-up message natin. So pwede mo ring target based yung follow-up mo, no? Or gusto mo general. So walang problema. So let's say targeted tayo. This will be the follow-up message for the lack of focus, and energy. So yung follow-up natin dito is all about sa lack of focus and energy. Ayan. So kung sa skincare pa, kung all about pimples, ganyan. So pimples talaga yung more on focus natin sa pang follow up na ito. Okay? So kung sa clothing naman, usually kung clothing, kung ano yung niran mo na ads, yan, pwede naman na yun yung ilalagay mo dito. But for Gen Merch, no, sample sa clothing, pwede naman na yung tipong mga proof of shipment, mga testimonies, ganyan. Mga picture na na-pack na yung mga parcels, ganyan. So, picture ng pinipick up na ng rider yung mga parcels. So, pwede niyong gawin yon as your assets, no? To, to become your assets in the sequence. Okay? So, this button lang tayo. So, ito yung mga tandaan natin para iwas, spam din kay Meta is that wag tayong lumampas ng 23 hours. Ito. So, at least 23 hours. Ganyan. Tapos, ilang message lang dapat. Okay, for example, maglagay tayo dito ng 1 hour. Yan. After 1 hour na nag-click sila doon sa ads natin, is ipa-follow up siya ng ating bot. So, let's say, next naman is after, after 2 hours. Ganyan. Although, pwede nyo namang tadta rin ng follow up yung mga customers ninyo, no? Wala namang problema. Basta make sure lang na hindi kayo masyadong naging spammy sa kanila kasi one of the struggle natin dyan is or the challenge natin dyan ay yung i-block tayo ng customer. So, yun lang naman yung magiging problem niya kung tatadtarin natin sila ng follow-up. Yung tipong every minute or every hour may follow-up talaga tayo sa kanya. Okay? So, yan. Gawa lang tayo ng gawa. Basta, let's say ito naman is after 3 hours. Okay, so tuloy-tuloy na yan. So dito, for example, after 1 hour, ayan, okay, gawa muna tayo ng pang follow up. Ano ko nga to, yung post na to. Mhm. Try ko i-open yung
Hindi ko makopy yung ano eh. Oh, pala, pwede. So, gawa tayo ng pang follow-up message natin using ChatGPT. Pwede rin naman. So, usually, ginagawa ko kasi is, gumagamit tayo ng ChatGPT. Web-based po yung Bootcake natin. Although, pwede mo naman gamitin yung, sa mobile, but medyo maliit nga lang yung mga fonts niya. Okay? So, yun lang yung, doon, difference. So, ito usually ginagawa ko, no, sa ChatGPT. So, pinifeed ko yung, yung image at saka yung caption. So, nilalagyan ko ng note dito sa taas. Yan. So, let's say, this is the creative of creative and caption of my Facebook ad. Gawan mo ako ng, let's say, 5 follow-up message para sa mga new leads na nag-click at nag-show ng interest sa aking ad. Okay? So, ganyan yung magiging natin, follow-up message natin. So, lagyan mo lang ng image o lagyan mo lang ng mga additional creative, let's say mga video, ganyan. Yung mga UGC type na mga video, so pwede mo ring ilagay yan dito. So, for example, ito, hi mami. Gusto mo rin ba? Okay. So, let's say, gawan mo ng version na may button. Since gagamit ako ng Bootcake to set up the sequence. So, yun. Okay na natin to. Balik tayo sa, sa Bootcake natin. Yan. Nasaan na yung, natin. So, hi mami. Okay. Bigyan na natin ng proper spacing. Pwede pa tayo maglagay ng image para mas appealing siya. As long as yung image dito natin sa pangalawa ilalagay ha. Huwag nyo ilagay dito sa taas. Kasi pronto, pronto error. Okay. So, yan. Tapos, lagyan lang natin ng button. Ikaw, button ba yung gagamitin mo or quick reply? So, pwede naman quick reply. So, kunin lang natin yung oo, gusto ko malaman. Yan, save. Another quick reply is paano ang pag-inom. Save natin. Yung isa, gusto ko mag-order. So, what's the difference between the quick reply and the button is that yung button, pag pipindutin ng leads natin yan, andyan pa rin. But itong quick reply, pag pipindot siya ng isa dyan, mawawala lahat ng options. Okay? Kaya depende sa inyo kung ano yung gagamitin ninyo. Ayan. Depende din kasi sa target audience eh. Yung kasi, yung na-target audience ko before is that sila, yung tipo pindot lang ng pindot ng button. Kaya mas prefer kong gamitin itong ganito. Then pwede rin tayo na mag-set up dito ng follow-up if contact hasn't engaged. So send natin yan. Yung tipong kapag hindi sila nag-click dun sa button na yan, nag-send zone lang sila, so pwede natin siyang i-follow up automatically. Tapos, ito naman sa baba is retry if the reply isn't in quick reply. So pwede natin i-turn on to na kapag hindi sila nag-response using or hindi sila nag-response nga sila but hindi sila nag-click ng options natin, so ito yung i-select. So please tap one of the options below. Yan. So isi-send niya ulit ito, itong tatlong button na to. Okay? So yan yung pwede nyong gawin by using this feature.
Pwede after 1 hour siguro na hindi sila or 15 minutes. Yan. After 15 minutes na hindi talaga sila nag-click or nag-select, ifa-follow up siya ng natin, ng chatbot natin. So, save na natin yan. So, balik tayo dito. Sequence 5. Okay. So, i-turn on na natin to. Okay. Then, create new message ulit. Yung ginawa natin sa chat GPT. Okay. Yan. So, same process. Ulit-ulit lang to. Okay? So, that's the process of creating the sequence. And next naman na kailangan yung tandaan dito is i-trigger siya. Kasi kung hindi natin ito i-trigger na nakaset up na siya dyan, hindi rin siya magsisend dun sa mga customers natin. So, to trigger is punta lang tayo sa growth tools. Since ikakabit natin siya sa ating ads, the focus and energy problem. So, opt-in message, action. Then dito, register to track the sequence. Lack of focus and energy. Then save. And that's it. Nakakabit na yung sequence natin sa ating ads. Yan. So, yan yung flow or yan yung setup kung paano gumawa ng sequence na nakakabit doon sa ating active ads. Ayan. Questions or clarification regarding dito? Okay, question. Ano po tawag doon sa pag-send ng message? Okay, kahit matagal na nakabili si customer. Ngayon natin. Let's try to So dito naman sa mga natin, for example is mga previous natin clients natin. Pwede tayong gumawa ng sequence for them, no? Yung tipong after 6 months na bumili sila, ifa-follow up natin sila. Okay, so skincare is consumable. Yan. So if you want na magkaroon tayo ng setup na automatically ifa-follow up din sila kahit kabili na sila, ay via yung trigger natin is via POS. Okay. Once delivered. So paano nga ba gagawin 'yon? Ito lang po. So since nasa sequence na tayo, this will be for non-buyers, 'di ba? Yung pinakita ko sa inyo ngayon is for the new leads to. But how about 'yun sa mga bumili na sa atin? So gagawa tayo ngayon ng sequence na let's say yung sequence natin is delivered. So delivered. Gagawa tayo ng delivered. Tapos this one is let's say ilang days ma-consume yung yung product na binili niya o yung product na binebenta mo. Or ilang days mo siya gustong i-follow up. So let's say after 5 days na na-receive niya, na-receive niya yung item, ay ipa-follow up natin siya. Okay? So to do this, yan. After 5 days, gumawa tayo ng sequence na delivered. After 5 days, create new reply tayo. So this will be yung hi. Yan. Tapos first name. Thanks pala. Let's say, thanks pala sa pag-order sa amin. By the way, kumusta pala ang naging experience mo with our pwede po ba may mga questions po ba? Okay. So, lagyan natin dito ng order ID. So, what's the purpose of this order ID? Kukunin mo yung order ID niya sa POS. Okay. Tapos, dito is outside 24 hours. Then, piliin natin post-purchase update. Yan. So, bakit natin nilagyan ng order ID? Para ma-detect ng chatbot natin na galing to sa POS.
Kasi very important na meron na siyang history or meron na siyang record sa POS natin to use the post-purchase update. Kasi kung hindi tama yung pag-set up mo dito, prone to restrictions sa page. Not the ads, but the page mismo. Okay? So, yan. Pwede tayong mag-attach ng image. So, let's say, attach tayo ng image dito ng product na binili nila sa atin. Yan. Or testimony. Okay, tapos pwede ka mag-attach ng button if you want na yung tipong mariredirect sa Facebook page review. Okay, para mag-leave sila ng review. Save natin yan. Then, delivered. Balik tayo dito. Tapos, let's say, ito naman is, this will be asking for reviews. Asking for feedback. Then, ito naman, let's say, after 7 days. Okay, after 7 days tayo. So, create new reply. Then, ito ay, hi, first name. Mukhang paubos na ang product na nabili mo sa amin. Gusto mo po bang ipag gusto mo po bang kumuha ulit para tuloy-tuloy ang result na na nakuha or na-experience mo ngayon with our product. Click mo lang ang button sa ibaba para sa product details. Product details. Product details. So, lagyan natin ng buttons dito. Let's say, see more. See more details. Okay? Huwag nyo lang masyadong anuhin ha, yung tipong, meron pala kaming 15% off ngayon. Huwag kayong masyadong gumamit ng ganun na term. Kasi post-purchase update tong natin, itong type of message natin. Kaya medyo hindi talaga siya friendly pagdating sa promotion. Kaya yung yung message niya dito is more on updates at saka more on kumustahan muna. Yan. So dito na natin ilalagay sa see more details. Okay? So yes, pwede mong integrate yan yung tipong kapag nag-message siya ay AI na yung sasagot. Okay? So, let's say kapag gumagamit tayo ng AI, so delete na lang natin tong button. Ang ilalagay natin dito, no, message us kung meron ang tanong like promos, like latest promos, or feedback, or more feedback, etc. So, ang call to action natin dito is more on about ipa-message natin si client manually. Para once they let's say the message, okay, meron po ba kayong latest promo ngayon? So, yun, AI na yung bahalang sasagot. Save na natin yan, post-purchase ha. Huwag kalimutan yung order ID. Order ID. So, kayo bahala kung ano yung ipapangalan nyo. Pwedeng order ID, pwedeng customer ID. So, yan, customer ID. So, kahit order ID yung kukunin nyo, wala namang problema. Okay. So, let's say customer ID na lang to para same talaga. Custom ID. Ayun, order ID na lang para mabilis. Custom ID. So, save. Tapos, gawa tayo ulit. So, 7 days. This will be about, latest promo. Ayan. Okay. So, once you have set it up already, pupunta naman tayo ngayon sa
Settings. Okay, turn on mo lang yan ha. Settings tayo at gumawa tayo ng tag dito sa tag. Tag will be our trigger. So gumawa tayo ng tag na delivered at dito sa delivered, i-attach mo yung sequence na delivered. Okay? Save natin yan. Ayan. Very important to ha na masundan. So babalik tayo ngayon or pupunta tayo ngayon sa POS with our DHA na product or with our Facebook page. So since nasa DHA page ako, so dito tayo, settings. Tapos dito sa settings, notification. At dito sa notification, order updates. Then gawa tayo ng delivered. Add tayo. So piliin si Botcake. This will be delivered. Delivered order. Ayan. Then select status, order status, delivered. So from here, select mo yung page. Tapos i-attach mo yung Botcake na delivered. Then save and activate. So that's it. Once the order has been delivered, ma-send na tong sequence natin na after 5 days, ifa-follow up siya asking for feedback. After 7 days, ifa-follow up siya about the promos or keep on engagement with our customers. So tuloy-tuloy na yan. Kahit maglagay pa tayo dyan ng after 30 days, after let's say 90 days, ganun. Basta wag nyo lang masyadong lagyan ng mga promotional term ha. Kasi delikado tayo doon. Okay? So yan. Any question regarding sa setup ng sequence for delivered or for our buyers? Learning ba so far? Okay. Yun, at least learning no. So, yan yung natin, trigger natin for the sequence. Okay. So, next naman is how to clean our data or doon sa custom audience natin. So, una is pupunta tayo sa settings, tag. Tapos dito sa tag, gagawa tayo ngayon ng tag na let's say ito 551 meaning kasi nito is nag-block si customer sa page. Yan, kaya may encounter yung error na error 551. Ibig sabihin, ka-block kayo sa page. Okay. Yes po. Pwede kayo mag-send ng follow-up question. Okay, gagawa tayo ng tag ngayon. So let's say tag natin ay block. Ayan. Or spam. Ayan. Block or spam. So save na natin. Tapos dito sa add tag, ilagay natin dito, add action for customers who block the page. So i-turn on mo yan. Tapos ilagay mo dito yung tag. Okay? Very important to. Para nang sa ganon, yung mga nag-block tag page natin, hindi na makuha yung behavior nila during our running ad. Okay. So once we have that, then doon naman sa Pancake, if ever meron kayong mga mga product, not product, mga customers na yan. Meron tayong mga customers na gusto nyong i-tag as block. Ito, let's say ito na lang 551. So mali yung nilagay ko dito pala. So this should be, gawa tayo ulit. Yan. So gawa tayo, Pancake yung piliin natin. Tapos this one is block / spam. Yan. Save. Para makita natin siya dito sa Botcake. So for example, dito, i-block natin yung client na yan at gusto natin na hindi siya, although hindi siya naka-block dito sa page, but natanggal yung behavior na doon sa ads manager natin. So you have two options. Either i-block mo siya dito or itag mo na siya as block. So you have that ha. Here is settings. Balik tayo sa sa Botcake para i-trigger natin yung yung pag-clean up ng ating audience. So punta tayo ngayon sa rules. So dito sa rules, so gagawa tayo ngayon ng let's say ito spam to. So ito siya. So from here, when this happen, so piliin natin tag applied. Piliin natin yung block.
So, meron ako ditong 551. Yan. So, either sa dalawa, select block. Yan. Or tag applied. So, ito or. Kung dalawa yung tag mo, okay. So, yan. Okay na. Nandyan na yung dalawa. So, next naman is bot action. Tapos bot cake. Hanapin mo dito yung custom audience. Facebook custom audience at i-remove mo sila sa ad account mo na nasaan yung anong ad account ko? Close ko muna. 554. So this will be the 55. Oh, lang pangalan. Face Pinareho. Face Pinareho. Okay, Face Pinareho. Then dito is tatanggalin natin siya. Saan mo siya gustong tanggalin? Sa send message ba? Sa lookalike ba? So usually ay na dito sa send message. So tinatanggal ko sila sa send message. Then save. And that's it. Every time na merong mag-block sa page niyo, every time na you trigger this ano, this tag is mare-remove sila sa ads manager mo. Then makikita mo yan dito sa ating ads manager na if you want to check, no? So let's say the side message. Ito. History. So dito is makikita diyan na ay meron kang ginawa, created tayo, post engage. Apa ako dito? Ito wala pala. Kasi create lang kasi niyan. Dito niyan makikita. So every time na nagtatag tayo, nare-remove siya dito. Activity details, remove. Ganon yung mangyayari. Para kapag gagawa ka ng lookalike audience or magre-retarget ka, quality leads yung nakakakita ng ads mo. Okay? So that's how we clean up our ads data para mas maganda yung yung magiging pasok ng mga leads sa ating Facebook page galing sa ads. Ayun. So any questions or clarifications? Na questions or clarifications? Kasi lastly, may papakita ko sa inyo na sobrang makakatulong din na sa loob ito ng POS para ma-bypass niyo yung learning phase ng ads manager ninyo. Kahit naka broad targeting lang kayo, still yung makakakita ng ads nyo ay quality pa rin. Okay? Questions? So far, parang wala naman. Okay? So far, walang question. Ayan. So, ito, ang next na ipapakita ko sa inyo is very helpful siya para ma-optimize ng madali yung ads ninyo. Okay? So, dito tayo sa settings ng POS, tapos conversion event, at dito sa conversion event ay, ayan, i-connect lang natin yung metacopy. Ito list of dataset. So, kahit naka-message campaign tayo, magkakaroon tayo ng dataset. Okay? Or ng pixel ID. Yan. So itong pixel ID na to, this will be the the database natin na kung saan dito ma-store yung ating yung behavior ng ating mga buyers. So i-click nyo lang tong reconnect para magkaroon siya ng time dito. But the lang dito is the requirements dito ay make sure na under sa BM yung Facebook page. Ayan, yung let's say naka-BM ka. Yung BM kasi natin. Yan. Marami tayong BM no? O business portfolio. So under lang siya doon. Yan. Then dito naman is ito, pwede nyo to i-set up or leave it as default. So wag nyo lang kalimutan talaga na mag-confirm ng order every time may pumasok na order dito sa ating database. Yan. So once may pumasok na new order, i-confirm nyo lang. Para nang sa ganon ay pumasok sa ads nyo yung ating data na ay may nag-purchase na. Ganyan siya mag-work. Okay? So next is
After natin ma-confirm yan, makikita natin sa ads manager na may nag-purchase, pati meron na ring value na makukompute mo naman ngayon yung ROAS. Okay? Very important ito. So dito sa ads manager is that, hanap lang ako dito ng isa pag page. Dito ba yun? Check ko lang kung nandito yung DHA. Mhm. Wala dito. Saan nga yun? Okay, so ito. DHA, this is website. Website pala. Ang mangyayari kasi in that ay, for example, nag-engage tayo. So pwede nyo tong gawin. Although optional lang naman siya. Dito sa ads level, yan, magkakaroon kasi kayo ng offline event. So, since website to, magkakaroon tayo ng offline event na ganito. So pwede nyo na siyang i-check. So once naka-check na yan, ay yun. But this is optional also ha. Kasi although kahit hindi naman to naka-check is matitrigger pa rin naman yung ano natin, yung data set natin. Ayan. But ako kasi mini-make sure ko lang talaga at chine-check ko na lang din. Okay, yung offline event dito sa baba. Lalabas lang tong offline event kapag i-click mo tong reconnect dito. Okay? Na-click mo na yung reconnect. So, yun. Magkakaroon ka na ng pixel for your ads. So the purpose din kasi niyan, pag meron tayong pixel is yung mag-create tayo ng look-alike audience na merong purchase. So for example, audience tayo, create tayo ng look-alike. So let's say, subukan natin kung maka-create. Restricted kasi ang account na to eh. Ayun, hindi na nga. 2 minutes restricted data. Ayun, wala na nga to. Kasi dito is pwede tayo mag-create na ng ng custom audience na may value gamit yung look-alike audience na gamit yung pixel na to. Ayan. So as of now restricted kasi siya kaya hindi ko mapapakita kung paano siya gawin. So yun yung i-maximize nito. And lastly is dito sa orders, lagyan nyo siya ng data. Yung mga previous buyer ninyo, ilagay nyo dito. So what's the purpose? Para magkaroon na ng data agad yung POS ninyo. At the same time, kapag nag-run tayo ng ads, meron ng basis o meron ng i-check yung learning machine ni Meta dito sa ating Pancake POS. Ayun. Okay. So, yun yung natin, flow natin from creating your Facebook ads, from creating your growth tools and connecting it to your ads manager, then cleaning your data at the same time setting up your conversion event. So, ayun, pag-usapan din natin yung custom audience. Any questions or clarification? Sino dito yung na? Okay, question regarding sa ads na may tax. Yes, meron na talagang tax ang ads ngayon. So, hindi na natin maiwasan yan dito sa Philippines. Kahit maglagay ka pa ng TIN doon, meron talagang tax. Okay, question pa. Kaya ako magtatanong. Yan. Ang question ko naman is ano yung key metrics ninyo para ma-identify ninyo if working ba yung ads ninyo or hindi? Okay, pa-type na sa comment section. Ano yung key metrics ninyo? Let's say the KPI or ano talaga? Ano ba? CPM ba yan? Cost per message? Or cost per result?
Hindi pa alam ni Miss Jackie. Miss ba o Mister? Okay. What yung iba? Sige, pag-usapan natin, no? That would be our last topic natin, Mrs. Okay. Yan. So sa metrics naman, very important po na marunong tayong bumasa ng metrics. By the way, ano, Miss Jackie, gumagamit ka ba ng ChatGPT? Yes, ayun. So ito siya, sa metrics natin is first, kailangan niyo pong i-customize yung metrics niyo sa ads. Okay, balik tayo doon sa feed spin na rin. Feed spin na rin. Okay. So dito is i-customize natin to. Columns, dito tayo sa columns. So mag-customize column tayo ngayon. So ito usually ang ginagamit kong metrics. Yan. For example ay dinadagdag ko lang, no? Hindi ko na ano. Ito first is the frequency. Yan, para madali mo ma-identify if uh, more on fatigue na ba yung ano mo, yung creative mo. Second naman is CPM. So the CPM is cost per 1,000 impressions. Yan. Tapos next naman is the CTR all. So ito CTR all. So the purpose of CTR all is yung ano, check natin if nag-engage ba yung customer sa ads natin. And also itong link click-through rate, yung CTR. Ayan. So yan. Then huwag kalimutang ilagay yung purchase. So meron tayong purchase. Okay. Lagay natin si purchase. I-search lang dito, purchase. Yan. So meron tayong purchase at meron tayong purchase value. Yan. So kung magkano na yung ano, na-close natin. Then lastly is yung ROAS. Lagay natin dito para kita natin if profitable pa ba yung ads natin or not. Then pangalanan niyo lang. So let's say ang pangalan natin dito is KPI or metric. Then save. Ayan. So every time we check our ads, ay i-click lang natin at piliin natin yung metrics. Ayan. So very important din na maano natin yung metrics natin kasi ito, CPM natin, pwede kasi natin gawin na ganito. Let be ano lang. Pull out lang ko rin isang ad ha. Mhm. Okay. So let me check by ad. So dito sa so Advantage Plus. Okay. So hanap ako dito ng ad na pwede natin magamit. Okay, ito na lang. Yes, ganun din yung ano, gagamitin na metric. So, for example, itong ad na 'to. Ayan. Let me share my screen. So, ito yung ad natin. Tapos tinest out natin 'to, then hindi natin alam kung ano, maganda ba yung result niya or hindi, 'di ba? So, meron tayong gano'ng, ano, minsan, maganda ba yung result nito? Especially kung bago pa lang tayo, especially kung nagte-test out pa lang tayo. So, pwede mong kunin, let's say this will be the ano, maximum. Ayan, 14. Okay, cost per message, ROAS. Pwede mong kunin yung metrics niya or yung, ito website kasi ito, yung data niya. So, kunin ko lang, KPI, dagdag lang tayo. So, this will be the CPM, tapos the CTR, and CTR all. Okay, so let's say ganyan lang siya. CPM and CTR all.
So, eto, CTR all niya, yan. Punta tayo sa ChatGPT. So, kuha lang tayo na ipe-paste lang natin siya sa ChatGPT, no? Chat lang tayo. Pwede natin diya, CTR all. CTR all, yan. Okay, tapos the CPM o cost per 1,000 impressions is ganito. Cost per 1,000. Ayan. Then, let's say the, ano, okay, so website conversion, cost per result, kunin mo rin yung CPM. So, dito website kasi to. So, pwede tayong gumawa naman ng, let's say, new message. Dagdag ko lang yung cost per new message ha. Kasi website kasi to eh. Kaya wala siyang, ano, cost per new message. So, let's say yung cost per new message na is 33. Ayan. Cost per new message. Okay, tapos lalagay mo dito yung ROAS. ROAS. So, dito muna tayo ipapakita ko naman yan. Ano yung ROAS? Ba't wala yung ROAS? ROAS. Ayan, hindi ko nga nalagyan. Yan, hindi niya nailagay yung ROAS. So, walang ROAS to. Ito na lang. Purchase value. So, purchase value is ito. Conversion value. Tapos, amount spent. Ano na yung amount spent dito? Yan. So, balik tayo sa ating ChatGPT. Okay, so dito, bali, this is the metrics of my ad. Yan. This is the metrics of my ads. This is the caption of my ad. So, this will be the caption. I-paste lang dito yung caption ng ad mo. Yan. And the attached image is my ad creative. Ad creative. Then, i-feed mo rin dito yung ano, creative mo sa ad. Analyze. Yan. Analyze my ad stats and check if I need to continue it or what should I improve? Should I improve? So ito na, meron ka ng taga-analyze ng ads mo. Okay, maximize itong ChatGPT. So ad performance analysis, yan, CTR all. So industry and health niche is 2% to 5%, so excellent. So cost per very low, so you are rating a great. Yan. Tapos cost per new message, good, positive ROAS. Okay, times 2 yung return niya. So strengths is emotional hook, CTR, cost efficient. Then what you can improve. Yan. So dito na natin babasihan ngayon. So either magdagdag pa tayo ng retargeting, yan, strategy. So dito naglalagay na siya para nang sa ganon is mas maano pa natin, mas ma-boost pa natin yung ating sales. So we have the retargeting, so creative rotation, so suggested din talaga yan na magkaroon ka ng multiple creative.
Ayan. So, use same message with alternate visual. So, mail naman yung subject or group support photo or illustration type to test emotional responses variety. Okay? So, meron na tayong taga-analyze at meron na tayong taga-bigay kung ano yung dapat nating ilagay. So, add a stronger CTA at the end. So, instead of just click learn more, so click learn more para malaman mo kung paano maka-recover ng hindi mag-isa. Ayan. So, mas i-improve pa yung CTA natin. So, landing page optimization, kasi ano to landing page to. So, expand target audience based on interest. If not yet done, include interest, mental health, psychology. Ayan. Pati yung targeting natin, pwede na rin niyang ibigay dito. So, behavior, recently moved, engaged shoppers, split-related interest signals. So, should you continue the ad? Yes. So, ad is profitable, high-performing, and emotionally resonant. But don't settle, scale slowly. Okay, if you want can help add copy, so send na rin yung gagawa. Carousel, suggest carousel. So ngayon is let's say nag-suggest siya dito na mag-scale tayo slowly. So pwede tayong bigay sa kanya. Since you suggest to scale slowly. Yan. How to do that? Ayan. Yung data po ba ay hindi mawawala or affected once i-replace ko po yung ad creative o after running the ad for 2 weeks for example. Ayan. So, restart po yan ha. Magre-restart yan. Kaya, kailangan, huwag mo na lang palitan. Gumawa ka na lang ng bago. Tapos, hayaan mo lang siya nakaran. Okay? Yung ads kasi natin ngayon, unlike before, na yung tipong hatiin niya equally. This time kasi is, kung magdadagdag ka ng creative, kung sino sa dalawa, yung bago o yung luma, ang magbibigay sa'yo ng result, doon majority ibibigay ng Meta yung budget mo. Kaya mapapansin mo bakit yung isang creative, 3 pesos lang yung amount spent, 50 pesos lang yung amount spent, but yung isa is umaabot na ng 1,000 yung amount spent kasi nakita sa ads learning machine na yun yung nagbibigay sa'yo ng result, hindi yung isa. So meron ding times na biglang hihina yung isa at yung isa is biglang tumataas. Kaya yung mga strategy ngayon is that more creative yung nilalagay para hayaan na si Facebook yung mag-rotate ng creative kung alin yung magre-resonate at magbibigay ng result sa'yo. Ayan. So vertical scaling, increase budget gradually. So increase budget by 20 to 30% every 3 to 4 days. So, ganyan. Avoid doubling or tripling budget overnight. Meron na din siya ditong ibibigay sa'yo. It will reset the learning phase and mess up your results. Horizontal scaling. So, new audience segment. Yan. Exclude mo na yung current audience mo. Target new ones. Audience 1. Yan. Same creative. Equals safe. Test. Okay. So, retargeting setup. Yan. Meron na tayo ditong steps kung ano yung kailangan natin gawin. Kaya i-maximize nyo talaga to. This is very helpful to me. Kasi meron tayong meron ako nirarun na ads na sa supplements, meron din tayo sa travel and tours, meron din tayo sa spa, sa real estate, at the same time sa mga car sales agent. At I use this kind of method na although dati pa nung wala pa yung yung ChatGPT is inaral ko din talaga yung mag-analyze ng data sa ads. Kasi very important 'yun na malaman mo yung stat ng ads para at least alam mo kung paano mo ma-duplicate yung result ng campaign in other businesses. Okay? So, 'yun yung natin, strategy na pwede nyo ma-maximize. Yan. So, any questions bago tayo mag-end or clarification? So, I hope na ma-apply niyo yung mga natutunan niyo ngayon. Learning ba so far? May bago ba kayong natutunan o baka existing na to yung mga naturo na namin sa inyo ngayon. Okay. Ayan. So, at least bago, di ba? So, yung bago nating natutunan, i-apply lang din talaga natin yan so that we can see results. Kasi, ito din pala, mindset natin sa ads is, ito talaga, ini-impart ko talaga to, na the mindset of ads is that
minsan what's working for me might not work for you. Kaya talaga yung sa mga nagbebenta ng mga ads courses o sa mga YouTube, sinasabi nila ito na yung ito yung best na creative o ito yung best na method ngayon. So that was for them. But if you apply it to you, so minsan working, minsan hindi. Kaya nasa din talaga, nasa pag-test din talaga 'yan. Okay? Tapos consistent yung application. Kaya hindi yung tipo na na-apply mo ngayon, hindi siya nag-work, so hindi mo na siya i-apply. So constant testing lang talaga ng creative, ng targeting, ng budget mo. Minsan kasi yung ad account natin, sino nakaranas dito yung tipong ang budget niya lumampas na ng 5K, pumangit yung result. Merong ganong ad account eh. Ako na-experience ko yan. Kaya nung binaba ko pabalik sa 3K per day, yun gumanda ulit. Steady na lang ako dun sa 3K. Add na lang ng run na lang ng ads in different ad account. Okay. So if ever possible Miss Rosel, kung ma-upload na 'to ngayon, pwede ibigay na namin sa inyo ngayon. Yes po. So, I will upload in our drive. Tapos, isi-send ko na rin po agad. Ayan. So meron po bang parang lifespan ang isang creative na productive? So this one, yes, kasi nagbabago ang behavior ng mga buyers natin. Kaya 'wag kayong kumampante na meron kayong isang creative na magiging working 'yan palagi. Not all the time. Yung iba, umaabot ng 1 month, umaabot ng 6 months, yung iba nga is nakikita ko 1 year na working pa rin. But 'wag kayong kumampante. Always create new creative kasi nagbabago yung yung behavior ng mga buyers natin. Yung psychology nila, yung tipong I don't know if you are familiar with that term na ad filter. Yung tipong 'pag nakita mo na yung parang ang setup ay add to, swipe ka na agad, mga gano'n. Yung parang hindi mo na tinitingnan ay ads 'yan. Swipe ka na lang agad. Hindi mo na namamalayan. Kasi fini-filter out na ng mind mo na, ay ads 'to, hindi ito yung hindi ito yung interest na hinahanap. Kaya you need to create new creatives. Okay? Always create new creatives. Makikita niyo naman 'yan sa data mo na yung tipong tumaas na yung ay bumaba na yung CTR mo, ayan. Let's say naging 1 na 'yan. So, yun hindi na siya nagre-resonate sa mga target audience. Dapat 2 pataas. So, yun meron naman tayong analytics na pwede nating i-submit kay ChatGPT for him to analyze for us para at least alam na natin. Okay? So, question pa. Okay, so far wala namang question. No? So, if ever meron kayong mga follow-up questions, just message us. We are willing to to answer your question para tuloy-tuloy talaga yung natin, magiging result natin. So, hindi dito magtatapos yung learning phase natin. Magkakaroon pa talaga kayo ng mga questions dyan along the way. So, feel free to reach us out para ma-assist namin kayo. Okay? Then si Miss Rosel yung mag-submit sa inyo ng recording or ng replay ng ating session for tonight. Yan. So, parang wala na namang questions. Okay? Ayun. So, thank you so much everyone for attending this session. So, I believe na marami tayong natutunan ngayon na mga new learnings at the same time na pwede nating ma-apply for our businesses. So, keep on applying lang talaga and testing. Then, nandito lang kami sa Pancake mag-assist sa inyo. Thank you so much and have a great night po. See you sa mga susunod nating mga sessions. Marami pa tayong webinars, okay? Attend kayo palagi ha ng mga webinars sa Pancake. This this month is 3 yung naka-schedule na webinar. More learnings for us, at the same time, more results. Okay? Thank you so much everyone once again and have a good night po. Bye-bye. Thank you, guys. Bye-bye.